Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ating sinusubaybayan ang laban ng ating pambatong si Woman FIDE Master Jamaica Mendoza. Napalaban siya sa round number 9 kontra sa pambato ng Latvia na si FIDE Master Maria Kuznikova. Para po sa inyong kaalaman, ang bansang Latvia, dyan pinanganak ang Magician of Riga na si Mikhail Tal, ang sobrang atakador na nag-world champion. Ganun din po si The Fire on Board, Alexei Shirov. Aba, mga players pala dyan, mga atakador. Inatake kaya ang ating pambato? Yan po nga alamin natin sa kanyang round number 9 fight ng ongoing World Youth Under 16 Girls Division. Ayan, pero bago natin i-analyze mga kamatya, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club application. Ito po yun, it's white to play. Ano kaya ang pang Super GM na solution dito? Super GM Check. talaga. Rook takes F7, rook sacrifice, susundan ng Check. queen, check. May check Check. ulit, takbo, at may Check. push e6 at dyan po lilipad ang queen. Napakaganda ng solution and execution ng puzzle na ito. Sa mga wala pa pong Internet Chess Club application, wag nyo pong pakawalan ito. Kung puzzle lang ang usapan, ito po ang pinaka-the best ngayon sa buong mundo kasi napaka-organized, ang daming source na po pwedeng iba't ibang tema, pampalakas talaga ng patterns natin and analysis. Kailangan po natin ang puzzle drill mga kamatyas, pampalakas ng imagination at pampalayo ng mga nakikita, pampa-improve talaga ng mga long analysis. Sa mga wala pa po, downloadable lang sa Play Store at App Store, download na po kayo. Free lang ang paggawa ng account dito. Okay, gamitin na kagad natin. Tingnan na kagad natin itong laban. Gamit naman po natin ngayon ay ang chess.com. Ang ginawa ng ating pambato, nag-E4, nag-C5, Sicilian, Knight F3, D6 at binuksan po ang Sicilian. Nauwi po sa tinatawag na very common po ito, Sicilian Najdorf defense at nag-H3. Ayan po. Para hindi siya mahuli sa opening preparation, nag-Adams attack variation. Parang ngayon ko lang nakita kay Jamaica na tumira siya niyan. Ano po yan? Rare yan eh. Rare yung line na yan. Pero medyo modern na to. Marami na rin pong gumagamit niyan. Knight C6 develop at nag-G4. Magbi-bishop G2. Grabe oh, Malakeres attack ano? Oh, yun oh, mag-G5 si Keres, paborito yan ng araw eh. G6, Bishop G2, develop lang, kinapture na po ang knight capture at dito nag-Bishop G7, nag-Bishop E3, develop lang. Kaya po hindi man lang natakot o natinag dito si Jamaica sa bishop na tumapat sa queen niya, wala pa namang sapat na pupuntahan po ang knight para magkaroon ng delikado sa queen niya. Nag-castling na. Ayan, delikado na yan. Bakit po? May knight pawn na eh. Yung bishop ay nadidepensa na ng king. Kailangan ng umiwas. Ayun. Kailangan na po talaga yan. At nag-bishop e6. Tuloy-tuloy lang sa pag-develop si FM. At nag-castling. Ayan, take note po, no? Yung title ng kalaban niya, FIDE Master title ng lalaki. Iba po kasi yung sa women's na title eh, laging may W sa unahan. Pag wala pong W yon, aba, titulo ng lalaki. Mas mabigat po yun eh, iba, mas mahirap makuha. Iba ang requirements para makuha ang title ng lalaki sa women's mga kamatyas para po sa inyong kaalaman. Eh, nag-FM ito, ba mabigat ang tira nito, pang ano to, iba ang ano niyan, iba level niyan. Balik tayo, nag-castling, nag-knight D7, at nag-rook AD1. Ayun, ang aga namang binigyan ng bad move ang tira ng ating pambato, mga kamatyas. Ang rekomendasyon ng computer engine Stockfish dito, mga kamatyas, ay F4. O, imagine niyo no? Oo nga, no? Kaka-pressure, ano? May F5 na paparating, may mga ganong panggulo. O, nakaka-pressure yung F4. Rook AD1. Pero itong Rook AD1, masyadong maselan si Stockfish para sa akin. Ano lang yan, goods lang yan, develop lang. Nag-Rook C8. Bishop D4. Tinapatan na po ang dark square bishop para mawala na ang powerful diagonal na yan. Pero tinakpan ng knight. Nag-B3 muna para wala pong lundag na knight C4. At nag-Queen C7. Okay. Develop lang. Nag-F4 dito si Jamaica and another bad move po ang kanyang tinamo na binigay ng computer. Dito po ang tamang tira daw ay Knight E2. Yan ang pinapagawa ng computer. Talagang pinapakain na tumpon eh. O tapos F4. Okay po? Yun ang tira. Pero dito dahil nag-F4 mga kamatyas,
Meron palang nakatago, nakalihim na ngayon palang binuksan, boom! May Knight G4. Na excellentan move ang ating pambato. Grabe ito. Taga Latvia nga. Oo, mukhang nagbabasa ng mga laro ni Mikhail Tal to. Sacrifice. Nag-Knight D5 si Jamaica. Ayan, pangatlong bad move na. Okay, sunod-sunod ang bad move, ano? Dito po kasi mga kamatyas, klaruhin ko lang po, no? Pag kinain po kasi yung knight, kakapturin ang bishop, takes, mababawi yung isang pyesa. O, babagsak pa yung pawn C2. Mahina po yan, mga kamatyas. Naku, ang daming nakalutang na mga pawns. Naku, baka magbagsakan ng mga pawns dyan. Balik po tayo. Kaya ginawa ni Jamaica, Knight D5 pero Knight A4 ang gusto pala ng computer doon. Knight A4. Kinapture ang knight. Ayun, bumawi sa G4. Bishop E6. Ayun, buti nakabawi ang ating pambato sa pamamagitan ng bad move dito ni Maria. Dapat daw po kasi dito ang tira Bishop C6 dyan ang atras. Hindi sa E6. Pero naghangad kasing ispatan yung pawn sa G4 nakalutang kasi no. Parang makukuha in F5 lang atake. Bishop D7 at nag C4. Ayun, para mawala na po yung pagkakatret sa C2. Pang-apat na bad move na ni Jamaica. Dami Ang dami ano? Pero ang tamang tira daw po is simply kainin yon, kain tapos E5. Oh, pakita ko na po sa inyo. Yan ang gusto ng computer. So hindi pwedeng capturing yan kasi nga po may kain sa bishop. At halimbawa, kung magche-check naman, rook F2 lang. At kung kainin ito, may rook E1 lang. Ayun, magkakagulo-gulo ito mga kamatyas, ano? Pagka queen F6 and then FG6, may threat pa. Obligado queen ang pangkain tapos may rook takes E7. Okay? Para po maliwanagan tayo. O balik tayo mga kamatyas, ano? O pero nag C4 si Jamaica, kumapture, queen takes D4, at nag F6. Ayan, tinakpan na. Para walang E5. Ayun, naispatan din. Nakita din dito ni Maria na titirahan siya ng E5. Malakas Nakapin kasi yung bishop Kaya in F6 para totally makontrol talaga yung paparating na E5. At dito, ayun mga kamatyas, nag rook F2. Grabe, sunod-sunod ang bad moves. Sunod-sunod ano? O rook F2, ayaw na naman ang computer engine. Grabe ka talaga, Stockfish. Ano bang gusto mong tira? Dapat J5, basagin na. Ganun. Sacrifice, ano? Pag kinain ito, A5, yun naman ang goal. Kumainitin ang ulo. Relax ka lang. Ayun, tsaka para pala maitulak yon at mapag-initan ang pawn sa D6 mga kamatyas. So marami pa po ito, no? Magulo pa yung line na yan. Pero yan ang gusto ng computer engine. Stockfish, ang pinakamalakas na engine computer na pang-analyze sa panahon ngayon. Okay, balik tayo sa ginawa ni Jamaica na rook F2, nag G5. Pinagsasara naman ni Maria para talagang siguradong, nakita niya rin to. Nakita niya rin yan, naramdaman niya. No? Kaya siya, inoccupy niya kagad yung G5 pero mali naman. Dapat daw ang tira is Queen C5 mga kamatyas. Yan naman daw ang tira. Okay, nag G5 at dito, ayun, grabe mga kamatyas. Ayan, ginawa ng puzzle ng ating, ginawa ng puzzle ng ating kababayan. E5 na ispatay niya. Para sa akin, brilliant dapat ang nilagay ng computer dyan Bakit isa lang yan? O kain, sabay queen D5 check. At iba yung bungi doon ng pawn sa kabila Nawik yung A6 nung nakuha yung B7. At kinapture na po. Capture. Nag-rook B8. Pinapakain ng pawn sa A6. O talagang mahilig mag-sacrifice Umatras po si Jamaica. Kasi kung kakainin ang pawn sa A6, mayroon pong rook B6. Wala din. Obligadong tatakbo dito. Pagkakainin lang yan. Kain-kain. Okay? And then, goods na goods ang black dito. Winning, mga kamatyas. Alright. Balik tayo. Pero, nag-bishop E4 dito si Jamaica at nag-rook C8. Bishop B7 ulit. Rook B8. Bishop E4. Ayun. Mukhang parang payag na yata si Jamaica dito. Kung pabalik-balik, tabla na no? Kasi kung sa rating ang usapan, 22-48 ang rating nitong taga Latvia. 20-57 lang kay Jamaica. Pag nag-draw, okay, lamang, kabig points.
Nagpilit, Rook F6. Naisip yata ni Maria na, baba rating nito, ubos ang rating ko dito. Pilitin ko 'to. Play on, Rook F6, hindi siya nakipagpabalik-balik at nag-King G2. Okay, play on. Nag-Rook C8 ulit. King G3, so dinevelop muna ni Jamaica yung king niya, nag-Rook C7 at nag-Rook H2. Ayun, nakita naman dito na dyan naman po pwedeng umatake doon sa H7 at nag-Bishop to E8. Rook C1. Okay. Dito kasi pagka ganitong hanapan ng planuhan to planuhan May B4 C5, maaring ganon. Bishop F7, nakakasalang, hindi makagalaw ang B-pawn dahil may nakatutok sa C4 at nag-Rook H1, so threat na po doon sa H7. Okay, H6 lang para may depensa, bumaling uli sa D5. Ayan, kumbaga sa boxing may pitik sa kanang tagiliran, may pitik sa kaliwang tagiliran. Yan, puro tagiliran ang tinitira muna dito ni Jamaica. Nag-A5. Talagang may karga mga tira. Ramdam ko tiran ng kalaban niya. May pundasyon talaga. A4, babasag, pahihinain ang pawn chain na yan. Nag-Bishop D5. Yan, the best ang tira ni Jamaica. Para mawala na yung bishop na nang iilang dyan sa diagonal na yan. Pero binasag po ng E6. Bishop F3. Nakakailan na si Jamaica. Bad move na naman daw. Dapat daw po ang tira ay kainin na to. Kain. Pagkakainin na. Kain. And then Rook H D2. Ayun, para pag-initan ang weak D6 pawn. May nakikita pa akong Rook D5 dito. Mga ganun-ganun. Ayan. Halos equal lang mga kamatsas. Pero balik po tayo sa ginawa ni Jamaica. Bishop F3. Takes. Ayan, ang plano ni Jamaica na kita niya o natanaw niya na hindi naman basta-basta pwedeng capture ng F5 kasi po may beaten sa pawn D6. Meron siyang bawi O kaya nag-Rook A7 muna. Ito talaga ang gustong-gusto dyan. Okay, nag-King G4. Good move. Depensa muna sa F5 and ang sarap sanang i-H5 check. Yun nga lang. May kain dun sa pawn kaya hindi maka-H5 check. Nag-Bishop G8, ay liliko doon. Atakihin yung pawn na F5. Nag-Rook dito, inunahan na kagad ng pang-ilang. Nag-Rook A6 para sapat ang depensa. Nag-Bishop D5 at nag-Bishop F7. Nagbago isip kasi po, kung mag-Bishop H7, sisimplihan lang po ng Bishop E6 para depensahan at the same time, yung tore madidisconnect sa pagkakadepensa, lalaglag po ang pawn sa D6. Palalaglagin kaya dito, nag-Bishop F7 na lang, agad namang kinapture. Naman talaga goal ni Jamaica. Mawala na po ang light square bishop na yan. Kain, and then Rook D5. Ayan na. Dito po, may mga basag-basag na. Ano yung basag na yon? C5. Naku, malakas tong C5 na to. At nag-A4 para may panggulo na. Bini-4 lang po ng ating pambato para makapag-produce ng pass pawn. Nag-A3, okay, para inihatid lang dyan. Para mamaya pagka nawala yung A2, maatake, A2, A1, dalawang tira na lang. Mapopromote na. Pero nag-Rook D3. Okay, tinignan kagad ni Jamaica yung may pagka-overextended din kasi. Nag-Rook A4, inatake ang pawn, Rook B3, depensa muna. King E7 mga kamatsas at tignan nyo po ang evaluation bar. Binigyang pabor sa ating pambato ang taas hindi lang bad move yan, blunderacious yan. Kulang tong lagay ni Stockfish no? Ang laki ng tinaas sa evaluation bar. Dapat daw po ang tira dito para mapanatiling equal ay Rook A8. Ayun. Yan lang pala. Para yun, may nakikita akong atake dito sa C4 o maaaring ililiko dun Ang pangit lang ng tore dito ng black mga kamatsas. Parang napaka-passive. Parang naka-guardia na lang mangyari. Balik tayo. Nag-King E7 at dito mga kamatsas natumbukan ng ating pambato ang winning shot. Ano kaya yon mga kamatsas? Sige po, paki-guess at sa ilang sandali lang tutuloy kaagad natin. Start. Okay, ano kaya yung magandang tira na yun? Post nyo lang ang video kung gusto nyo pang mag-analyze ng matagal Gawin yung puzzle pero, ayan, tuloy na kagad natin. Maraming salamat sa inyong mga effort mga kamatsas. Congrats kung naispatan nyo ang mabigat na tira na Rook A5.
siguristang tira yan para talagang yung tore wala nang kawala at yung pawn babagsak na. Kinain, pwersado naman. Kain. At nag-rook FH, syempre, kailangan ng itakbo yan dyan. Pero nag-rook B7 check si Jamaica. Mas malakas yan tira na yan. Rook H7. Isa na naman tumbok. Kung papaanong sunod-sunod ang bad moves niya kanina, ngayon naman po, bumawi sa huli, sunod-sunod naman ang good moves niya. Nag-E4. Kinain ang pawn H6. King E5. Rook E6 check. King D4. Kain yung pawn. At nag-rook A8 atake. Nag-king F4. Ayun. Ayun. Oh. Hiwalay na yung pawn. At nag-rook takes A5. King takes E4. Luminis ang lahat with clear extra pawn mga kamatsas. And absolutely winning na ang position dito ni Jamaica. King C3. Nag-rook B6 lang, ginuwardyahan kasi po yung king, lalapit yan dyan, manggugulo yan, no? Ito na nga yung pagkakaplano ng A3 kanina na palagay para pag nakuha yon malapit-lapit na sa katotohanan. Pero ginuwardyahan dito ni Jamaica, nag-rook A8, wala na. Pagtira ng F6, lalapit-lapit na lang po yan dyan, totally hopeless for black, nag-iintay na lang ito, nag-resign na po ang pambato ng Latvia. Para sa akin po, ito ay consider as one of the big upsets dito po sa round na ito sa women's under 16. Upset yan, no? 2,200 dyan. Malakas yan. Tapos FIDE Master pa ng lalaki ang title. Oh, grabe galing ni Jamaica. Congrats, Jamaica. Sana mapanood mo ang video na ito. Ayan, at siya po ay suportado ng City ng Santa Rosa, no, under Mayor Arlene Arcillas. Ayan, okay. So salamat po, Mayor. Suportahan niyo po ang inyong pong pambato. At under ng Development Sports po dyan ay suportahan niyo po ito. Future Woman Grandmaster natin yan. Susunod yan mga kamatsas. Kasi po nakaraang taon dapat champion yan Lumaglag lang sa third place pero malaking karangalan na po yun. Pero this time, humahabol si Jamaica. Meron na po siyang 2 talo pero in-straight niya lahat ng panalo. 5 straight yata yun. Pero silipin natin mga kamatsas, ang kanilang standing after round number 9 standing. Tingnan natin kung pang ilan na siya. Nangunguna pa rin po ang Chinese na si Tian Yu Jiang at puro 7 points. Ayun, marami silang 7 points. At ayun, ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 7 points. Pero ano pa to? May last 2 rounds pa mga kamatsas. 11 rounds to So round number 10, round number 11. So since po ito ay Swiss system, ibig sabihin, score by score, meron na bang pairing? Wala pa. Gagawin pa lang ang pairing nito and to be posted mga kamatsas. So di pa natin alam kung sino makakalaban niya. Okay, maganda, mahagip niya yung Chinese na walang title pero leading, Grabe talaga mga kamatsas. Napakatindi talaga ng chess ng China ngayon. Nitong nakaraan sa Hong Kong, yung pinuntahan natin, pinakyaw lahat ng Chinese team na Dragon Chilling sa pangunguna ni former world champion Ding Liren. Grabe. Rapid and Blitz team champion, world champion. At nakapag-uwi sila ng pag kinonvert sa peso mahigit 10 milyong piso. Ganun lang naman. Big time kagad yung tropang Dragon Chilling. Ilan lang sila maghahati doon. Grabe. Masarap talaga, malakas din maglaro mga kamatsas. Pera kagad no? Grabe. Kaya yung mga trainings nyo po, yung mga hard work nyo, wag nyong sayangin. May bunga yan mga kamatsas, no? At yan, sana po ay manalo itong si Jamaica. Malapit na po yan, number 6 siya. Tied for second to 6th place. Pero may 2 rounds pa. Pag naipanalo niya pa yung 2, ay baka mag-champion pa. Kaya pa niyang habulin yan. Basta may panalo niya yung 2, mababa, second place yan. Worst, third place. Pero pag naipanalo niya yung 2, nako, baka mag-champion pa. Kasi dikit pa yan Di pa sigurado to si Tian Yu. Baka mamaya kinakabahan yan sa last 2 rounds. Grabe mga Chinese. Ano kayang training ang ginagawa nila? Talagang yung coach nila ng China, nitong nakaraan, nakausap po sa airport. Grabe daw ang hard preparation nila. Napakarami raw nilang pagpe-prepare sa bago pa lang lumaro. Talagang hard daw talaga. Wala tayong magawa.
Sa ibang sports nga ng China, 'di ba mga kamatsa, sa table tennis na lang pinapalo yung mga bata pag nagkakamali Ganun sa kanila. Grabe. Mahigpit ang sports sa kanila. Parang ginagawa nilang karir na karir talaga. Kaya sino ba namang di gagaling pag gaganon, ano? Yan kaya itong Chinese na ito, nako, mukhang bugbog sa training to. Kahit walang title to, bugbog ka naman sa training. Talagang lilipad ang tira. Grabe, galing ano? Pero abangan natin mga kamatsas, baka tibagin ni Jamaica yan, pambato natin. Maraming salamat po mga kamatsas at sa mga iba pang Pinoy players na naglalaro dito, good luck sa inyo at sana ay manalo kayo mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.